Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkapagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay natitipon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Ika-4 na araw na sa loob ng oktaba, the octave of Easter. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Pinakita sa atin ang landas ng kabutihan ng Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ipinadadama sa atin kung gaano niya tayo kamahal upang tayo'y kanyang patnubayan sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa mga pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay mapagindapat na kami sumapit sa ligayang pagmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng panalangin. Nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. Na makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos at nakita ng lahat na siya'y lumakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggigilalis sila nang makilala niyang siya'y ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal na kapadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit at anak ni Abraham. Gayun din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nagsasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y lagi nasa isip niya'y kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga lagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa mga naangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila na isang pangitain. Nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo na mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaluwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," nila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinagati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Nung di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem, narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kakaiba ang nangyari sa kamatayan ni Kristo sa bundok ng Golgota. Hindi ito pangkaraniwan sapagkat ang karaniwang namamatay sa krus sa bundok ng Golgota na sila'y pinarusahan ng kamatayan, pagkalipas noon,
wala ka nang mababalitaan tungkol sa kanila. Pero kay Kristo, tila iba ang mga nangyayari. Salit-saling mga balita at mga kwento ang narinig sa lansangan, sa mga tumpukan ng mga tao. Maraming bali-balita tungkol sa mga naganap na pangyayari sa mundok ng Golgotha at kung sino itong taong namatay sa krus. Sino siya? Si Kristo na taga Nazaret. Ano ang kanyang ginawa? Dakila ang kanyang ginawa. At ang mga tao ay nalungkot sa kanyang kamatayan at dinadagukan nilang kanilang mga dibdib. At humingi ng kapatawaran man din sa maraming kalapastangan ng ginawa nila sa taong dakilang ito. Kaya, ang balita ay lumalaganap, dakila ang taong itong namatay sa krus. Kaya hindi mo maili sa mga tao ang bali-balita tungkol sa mga naganap na pangyayari. May 2,000 taon na lilipas, hindi ito maiaalis sa puso't isipan ng mga tao, alalumbaga ng mga alagad na malapit sa ating Panginoong Kristo noong paman na nakikinig sa kanyang mga salita, ang kanyang nakakita sa kanyang mga himalang ginawa at marami pa na talagang hindi mo malilimutan ang taong itong na taga Nazaret na wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sasabihin nung alagad na sila naglalakad, patungo silang Emmaus, kayo na lang po yata hindi nakakababatid. Kayo na lamang po yata hindi nakababatid sa mga pangyayaring naganap sa bundok ng Golgotha. Ayan, yun ang kanilang pagsabak. Sapagkat talagang laganap ang maraming mga bali-balita tungkol sa kadakilaan ng taong ito, tungkol sa sino ang taong itong taga Nazaret na dakila sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Kaya dapat lamang ito ay pag-usapan. Napaganda itong layunin na ito. Siyempre, mga dakilang tao sa ating paligid. Bakit hindi natin mapag-uusapan yon? Sapagkat ipinakikita at lumulutang sa kanila ang kadakilaang kanilang nagawa sa taong bayan. Sa mundong ibabaw, ika nga, meron silang magandang naging bahagi sa buhay na ito ng ating lipunan. Kaya merong pagtatanghal, merong pagkadakila, at mayroong pagsaludo sa mga taong talagang nag-alay na kanilang buhay, lalong-lalo na itong nag-alay ng kanilang kaisa-isang buhay para sa kapakanan ng kaligtasan ng sanglibutan na hindi maiali sa puso't isipan ng mga tao ang ganitong pagpapahalaga at pagkilala sa taong dakila na siya ay namatay sa krus. Yan ang unang bahagi ng ating mabuting balita. Upang sa gayon, sa tanang ating buhay, hindi maialis ito sa ating mga nananampalataya sa simbahang itinatag ni Kristo. Ito'y palagi nating pinapahayag, tayo na palaging nagiging saksi sa kahulugan ng kadakilaang naganap sa bundok ng Golgotha, sa mga pahayag na ito ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ang mga bali-balitang ito'y humahantong sa maraming pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. O tunay nga si Kristo ang taga Nazaret nang galing siya sa Ama. O tunay nga si Jesus ay dakila sapagkat ang kanyang maging buhay ay buhay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Upang sabihin natin pagdating ng panahon, tunay nga si Jesus ay anak ng Diyos. Tunay nga si Jesus ay taong totoo at Diyos na totoo. Napakarami ngayon ang nilalaman ng katauhan ni Kristo, lalong-lalo na ang kanyang pagiging Diyos. Na ito'y daladala natin sa paglalakbay natin sa balat ng lupa, pinapahalaga natin sa ating puso't kalooban, ninanamnam natin kung ano ibig sabihin nito, at ito nagiging tatak at nagiging tatag ng ating buhay pananampalataya. Kaya pinag-usapan natin palagian sapagkat binibigyan natin ng halaga at kahulugan ang mga naganap na pangyari sa kanyang buhay sapagkat may iniwanang napakagandang mga panukala sa buhay nito na ating masusunod, na ating tutunghayan, na ating nagiging huwaran. Isabihin ni,
tunay nga dakila ka Jesus, tunay na anak ng Diyos. Diyos na totoo at taon mang totoo, sapagkat napakalaking tulong ang magagawa mo, Jesus, sa aking pang-araw-araw na buhay, sa aking buhay pananampalataya, sa aking mga suliranin, pagpapagaling sa aking karamdaman, ay napakarami pa na tunay ng napakahulugan ang ating pagdakila sa Diyos. Ito yung nagaganap sa ating mga panalangin. Nagaganap ito sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Nagaganap ito sa pagbabasa ng Biblia at mga gawaing pangsamba, lalong nagiging maunlad ang ating karunungan sa pagkilala kay Jesucristo, sa pagdakila sa Diyos at pagpapahalaga sa Diyos sa tanang ating buhay. Saan hahantong ang mga bagay na ito? Saan papunta itong ating unti-unting pagkakakilala kay Kristo? Kaya ang mga alagad, hindi lang namalaya na si Kristo kasama nila at talagang namangha sila sa maraming ikinukwento, sa maraming salaysay tungkol sa lumang tipan, sa mga aklat ni Moises, na talagang alam din naman ng mga alagad na ito at walang sino mang Hudyo ang hindi nakakaalam. Sila lahat nakakaalam dito. Pero ang mahalaga, itinatangi ba nila ito? Meron ba itong tunay na pagpapahalaga na ito'y nagiging palatuntunan, alituntunin ng kanilang pang-araw-araw na buhay? Kababihira. Kaya dumating si Kristo at ito ang kanyang ipinangaral, ang isabungay, ang tunay na kahulugan ng mabuting balita ng mga propeta noong araw ni Kristo nang sasimula siya sa kanyang pagpapahayag tungkol sa pag-aari ng Diyos at sa maraming bagay na nanggaling sa Ama na ipinahayag ni Kristo bilang pinapahayag niyang sundin ang kalooban ng Ama. At ito rin ang ginagawa ko sa aking buhay, sabi ni Kristo, ang aking buong buhay ay ginawa ko bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya hahantong ang lahat ng bagay sa Diyos pa rin na dinadakilan natin. Hahantong ito sa ating patuloy na pagdiriwang ng banal na misa, na tayo nagsasalo-salo sa hapag ni Kristo, na tayo nagkakaisa sa larangan ng buhay na pinagkaloob niya sa atin at tinatangi natin ito. Tuningan ding pinasasalamatan natin ang mga bagay nito, kaya tinawag itong misa na Eucharistia, Thanksgiving, pasasalamat sa Diyos. Kaya humantong ito ating mabuting balitang ipinapahayag nung silang magsalo-salo. Abay, dumampot si Kristo ng tinapay, pagkatapos na sa imanalangin, pinaghati-hati iyon at saka ibinigay sa kanyang mga alagad. Doon nila naalala si Kristo sa pagganito ang kanyang gawi. Ginagawa niya nung pagsileg, natitipon sa kanilang hapagkainan. Tinataas niya ang tinapay, nananalangin si Jesus. Pagkatapos sa kanyang mga kamay, pinaghati-hati ito at ang mga hati-hating mga tinapay, ibinibigay sa bawat isa ng kanyang kamay mismo. Diba? Kasabihin nila, ito yung ginagawi ni Kristo. Ito palagi niya ginagawa. Ito yung kanyang identity on how we are going to see Jesus Christ, who is our Lord Jesus Christ. Nawa makita natin sa palagian, habang tayo naglalakad, habang tayo ay nagbabasa, habang tayo sa lahat, habang tayo ay nagdiriwang ng misa. The presence of God is really very, very important. God dwells in all our activities in life. God is with us always. He will always remain with us today, forever and ever. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos upang nating makita ang Diyos sa piling natin at upang pagtibayin natin halaga at kahulugan nito sa bawat pagtitipon sa banal na Eucharistia. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga Obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo nawang ang lahat ng aming mga pagdulog na ginaganap namin ngayon at patuloy ka nawang manahan sa amin. Ano man ang aming ginagawa, pinagkakaabalangan, ukangay ang buhay, isang paglalakbay, meron tayong patutunguhan. Patutungo tayo sa piling ng Diyos Ama sa kalangitan. At abang tayo nabubuhay sa daigdig na ito at naglalakbay man din, ang bawat hakbang ay hakbang tungo sa pagkilala natin kay Kristo. Ang bawat hakbang ay pagpapalaga natin sa aral at gawa ni Kristo. Kaya itong ating mga pagdulog, amang binibigyan namin ng buhay pa at matinding pahayag na ikaw ay sani ng aming hirap at pasakit. Ikaw ang dahilan upang mabago ang aming takbo ng aming buhay. Kaya Ama, digin mo nawa itong aming mga pagdulog. Ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanglibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ang sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanglibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos. Pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay sa Jesus ay muling nabuhay upang manatili sa piling nating tayo tumatahak sa buhay sa pagpapala sa ilalim ng kanyang dakilang patnubay. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Sa
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon sa Kristong muli na buhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo, taglay ang tunay na kahulugan ng buhay pananampalatayang si Jesus ay nabuhay, kapiling natin sa paglalakbay. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalaki pang ating panalangin, at sa bandang huli ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. O salutaris hostia, et angelicalis hostium, et aureum hostilia, Darabur ver auxilium, Iuditri noce Domino, sit sempiterna gloria, divinanzi termino, nobis done in patria. Mga kapanali, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at nang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Cielo, preste isti eis. Omne declamentum in sia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-tinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-tinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.